Hello! Good afternoon everyone, good morning, good evening, anong oras man sa inyo ngayon. Ako po si Shenjin Kai, ang inyong legit na Feng Shui consultant dito sa YouTube channel. At kung you're into Feng Shui, sana po ay magustuhan ninyo ang ating mga topics. So meron na po tayong mga 60 videos dyan na makakatulong sa inyong araw-araw na pamumuhay na connected sa Feng Shui. So, ang kagaya ng mga request ninyo sa inyong mga PM, isa po sa mga topic natin ngayon ay tungkol sa mga panaginip. Although meron na tayong siguro mga 3 videos about the dreams, no? Mga dream meanings. Meron pa rin po tayong maidadagdag gaya ng inyong mga request. Lagi po tayong magdadagdag ng mga request ninyo, no? So, ang gusto ko nga sana maging natin is talaga bang, ngayon ang topic natin is, talaga bang lahat ng tao ay nananaginip? At talaga bang may kahulugan ang mga panaginip? So, yung mga ganong tanong natin, hanggang ngayon, kahit nagaano pa ang paliwanag ng science sa ating mga panaginip, mananatili itong napakalaking misteryo sa buhay ng tao, no? Yung nananaginip ng tulog, hindi nananaginip ng gising. So, yun po ang ating magiging topic ngayon. Nananaginip din po ba kayo ng tulog kayo? Hindi gising, So, yun ang natin is, paano nga ba maipapaliwanag? Ano nga ba ang koneksyon ng mga bagay na ito na kahit hindi naman natin iniisip, ay lumalabas sila sa ating dreams, no? So, yun napakalaking misteryo ng mga bagay na ito. Ngayon, kung gusto nyong alamin yan, finish my video, no? And please like and subscribe naman. Please don't forget, and you may click the notification bell. May nakikita kayo dyan na parang bell para updated kayo, no? Kung meron akong lumabas na bagong video. So, yun ang ating topic ngayon tungkol sa mga panaginip na yon. Napakalaki kasing pagtatalo pa rin ang merong mga relation ang mga pagtatalo na yan sa mga religious institution, no? So, may mga nagsasabi na ang mga panaginip ay walang meaning, ay isang malaking kalokohan at isang gawa-gawa lamang ng ating subconscious. Pero imposible namang mag-imbento yung ating mga pag-iisip habang tayo'y tulog, no? Dahil wala naman tayong iniisip na ibang kunyari, na nag-dream ka ng araw na yan, ang gano'n, na wala ka naman totally even your childhood friends, mga gano'n, no? Hindi mo naman sila nakakasama everyday, but then lumalabas sila sa dream mo. So, paano natin maipapaliwanag ang mga bagay na yan? Ngayon, ito yung mga iba ng ating mga paliwanag sa mga piniem nyo sa akin ng mga dreams nyo, no? So, kasi ang panaginip, ito yung sasabihin ko sa inyo na depende ito sa inyo, pero ang root ng panaginip ninyo ay ibibigay ko yung meaning, but then kayo yung nasa situations, no? ng dreams ninyo. So, yung sitwasyon, yung let's say, ang background ng inyong dreams, ang mga hinahangad ninyo sa mga panahon na yan na kayo ay nanaginip. So, marami kasing interpretasyon, So, hindi po pwedeng isa lang ang interpretasyon. Ibibigay ko lang sa inyo ang bawat interpretation ng mga root ng dreams ninyo. But then, kayo yung nakakakita ng senaryo. Pwede nyo pa rin i-confide sa akin after watching this video kung paano yung senaryo na naabutan ninyo. So, nga pala, sa mga kasyang kay natin, na talaga naman pong very sincere sa pakikiramay sa aming pinagdaanan sa pamilya. Maraming salamat sa pakikiramay ninyo at pagbibigay ng lakas ng loob sa akin sa mga nagpapais ng aking pagod, no? Maraming salamat sa mga sincere na kaibigan dyan. So ngayon, yun nga pong natin, marami sa atin lagi kasi nananaginip. Ewan ko lang kung kasi yung laging nananaginip, meron tayong isang friend na lagi siyang nananaginip daw ng pera. So, syempre kahit naman ng mga tao, kahit gising talagang nananaginip ng pera, gusto talaga, Pero alam nyo, sabihin ko sa inyo,
there are much more important than money in this world, in this life, no? Life is too short. So, ngayon, wag tayo mag-focus lagi sa money. So, itong money, lagi kayo nagde-dream. Pag lagi kayo nagde-dream ng money, it means you really desire for it. Hindi na ito yung nagiging normal na, na yung, kasi pagka yung, marami kasing meaning ang tungkol sa pera. Ang pera kasi, ito yung natin, depende lagi ito. Kapag nakakita ka ng pera, pag nakakita ka ng pera sa panaginip mo, meron kang mga konting worries, pero maganda naman yung magkakaroon ka ng good luck, magkakaroon ka ng magandang mga pangyayari. Maliit lang yung mga magiging worries mo. Tapos, pag nakawala ka naman ng pera, this is unhappy omen, hindi ito magandang pangitain, Kasi, ibig sabihin, hindi masaya ang bahay mo. Hindi masaya ang loob ng bahay mo pag nakawala ka ng pera sa iyong panaginip, That happened to me before also, Yung parang nawalan ako ng pera, but then, nakita ko yung nawawala kong pera. So, parang, I realize also na may connection talaga siya, dahil meron talagang nangyari, sa aking personal life during that time na dream ko itong bagay na ito. So, yung nagbayad ka ng pera, iba rin yung interpretation nun. So, ibig sabihin, medyo pangit, ang iyong financial status kapag ka gano'n na nawalan, nagbayad ka ng pera, ibig sabihin kawalan sa'yo yon. Yung nakakita ka ng maraming pera, like yung mga bugkos ng pera, or yung mga rolyo-rolyo ng pera dyan, kahit ano pa man ang niyan, kahit ano pa man ang currency niyan, nagbabadya ito ng prosperity at masayang masayang luck sa iyong buhay, napaparating na at malapit mo nang makamtan. Pero pag yung lagi kayo naginip na lang ng pera, parang minsan, that is psychological also. Yung parang ang nangyayari, because you desire for it, in your subconscious talaga is nagde-desire kayo na, ay, sana magkaroon ako ng pera, sana magkaroon ako ng pera, so yung subconscious ninyo talaga, nag-absorb na yon sa mind ninyo. So parang hindi na natural way of dreaming. So, yun ang mga meaning ng mga, ng tungkol sa pera. So, isa pa nating, yung bahay, bahay. Yung, depende rin kasi ang bahay. So, itong dream natin tungkol sa bahay ay yung, kunyari, ginagawa, nire-repair, may damage. This is a really bad omen, So, parang failure ito, tapos, bad relationship ng family, yung pa ba yung natin sa house, meron pang meron yung nga yung pagka yung may damage ito'y pangit na pangitain kapag nakita nyo na may damage ang bahay, luma o giray ba ang tawag doon, so ibig sabihin doon broken family, yung situation kapag gano'n na yung bahay nyo may diferensya. But then, kung makakakita kayo ng very elegant house, yung napakaganda talaga, yung parang hangang-hanga kayo dun sa bahay na walang diferensya, kasi kayo lang naman ang nandun sa dream ninyo, So, kayo lang ang makakapag-judge nun. So, wala tayong dayaan. Walang dayaan, kasi yung gano'n na kailangan, natin yung totoo lang, Yung ibig sabihin, pagka nakakita ka ng napaka-eleganting bahay or talagang sobrang ganda, basta yung hindi nyo naman talaga napanood last night, Lagi kong sinasabi sa inyo ito pag nagdi-discuss tayo about dreams. It means you will leave your home for a better. Kaya yung ibig sabihin, aalis kayo dun sa bahay na yun para sa mas magandang pamumuhay, And fortune will be very kind to you. Ang inyong kapalaran ay magiging napakabait sa inyo. Pasensya na kayo kung medyo malalim ang mata ko, Medyo hindi ko kasi alam mag-cover up ng yung panda eye. Yung alam nyo naman ang pinagdaanan ng Shen Jingkai, So, at least nagkaroon na ng katahimikan din, nagkaroon na ng kapayapaan ang aking pamangkin.
So, ngayon, yung sumunod naman natin, yun nga yung sinasabi ko sa inyo, yung pag nag-dream kayo ng luma at sirang bahay, yung alam nyo na ang paparating sa inyo at failure na kasunod, no? Failure, kahit na, yung bang kahit anong effort ang gawin ninyo ay parang hindi nangyayari yung gusto nyong mangyari at nagkakaroon pa ng impact ito sa inyong kalusugan, no? So, yun ang mga i-expect natin pag nag-dream tayo niyang mga luma at sirang bahay. So, pag nag-dream naman kayo ng, yun nga yung nire-renovate ninyo yung bahay, you're trying to fix everything, no? Na sa relationship, sa loob ng bahay ninyo. So, yan ang meaning naman ng dream ninyo sa bahay, dun sa mga nag-PPM sa akin, ano? So, yan, mga nakadepende lahat. Yung binibigay ko lang sa inyo ngayon ay yung root ng inyong dream. Pero kayo yung mag-judge dyan kung ano yung nasa ano, no? Ngayon, ito naman ito yung insekto, no? Insekto. Ang kasunod natin dyan, insekto. Yung mga insekto ay nakakainis yan, ano? Nagdi-dream din ako ng ganyan. And then, you know what will follow pagka nag-dream kayo ng insekto. Lahat ng iritasyon, small, kahit maliliit na bagay, ay nang mangungunsumi kayo. May makakapag-stress sa inyo yung talagang maiirita kayo ng maiirita, no? Because there are people who's going to annoy you forever. Pagka gano'n, yung nag-dream kayo ng gano'n. Soon to follow yan. Expect nyo na kapag nag-dream kayo ng mga insekto, ay merong mga magbabother sa inyo. Yung merong magbabother. Ay, yung magbabother sa inyo ng mga ng mga nakakairitang bagay. So, yan din ang isa natin pag-ingatan. Tapos yung baboy, yung kunyari kumakain kayo ng baboy, nako, trouble po ang kasunod niyan, yung nag-dream kayo na kumakain kayo ng baboy or may handa kayong baboy at kumakain kayo, yan, hindi po maganda yan, troubles po yung mga, may mga paparating kayong mga troubles. Tapos yung mga nakakakita naman kayo ng mga baboy na buhay, yung buhay, tapos hindi nyo kinakain kasi buhay. Kasi buhay So, yung naman dyan, yung may malulusutan kayong, ang meaning naman nun is may malulusutan kayong problema nyo sa ngayon at kayo ay magiging victorious sa inyong buhay, no? Yung kapag, ang kasunod niyan, kapag nag-dream kayo ng baboy na buhay. Pero yung kumakain kayo ng baboy, bad omen, ha? So, baliktad yun, ha? So, yung rainfire, yung umuulan ng apoy, yan ay mga maraming klaseng blessings na darating sa inyo, no? Kala nyo nakakatakot 'di ba? Nangyari din sa akin yan yung yung nag-dream ako na may mga maliliit na apoy, na umuulan ng maliliit na apoy. And then, yun pala is yun, ang kasunod pala talaga nun is yung mga small blessings, yung iba-ibang blessings, different kinds of blessings na darating sa buhay ninyo. So, yun yung natin. Ngayon, dahil lagi nating iniisip yung yung meron lang akong ikukwento sa inyo kasi minsan yung sa mga nagbe-birthday, sa bawat birthday natin, kailangan happy birthday sa lahat ng mga natin, June celebrants natin. Sorry talaga at hindi ako lagi nakakapag-update sa inyo ng mga birthdays ninyo kasi nung nakaraan pinipm ko kayo, kaya lang ngayon kasi itong mga past few months is alam nyo naman ang changing kayo nyo is very very hectic, no, ang schedule. So yun yung yung bawat birthday natin, hindi maganda yung paulit-ulit lang ang ating wishes, So, kailangan nag-grow tayo. Every birthdays natin, tatanungin natin yung sarili natin, what have I done in my past year, no? Yung nakaraan nating buwan na ano ba ang naging improvement natin? Ano ba yung nagbago sa atin na may malaking impact sa buhay natin? So, dapat, every year, hindi yung iniisip lang. Kasi there's one, kasyang Kay na nagtanong sa akin na, ano daw yung ihanda niya kasi birthday niya. Ano daw ba yung maisasuggest ko na hindi bongga na handa niya. So, even I was really busy during that time, sabi ko sa kanya, hindi, di ba, magpansit ka na lang, sabi ko sa kanya.
kasi may mga bisita siya. So, sabi ko, magpansit ka na lang. Sabi niya, ano pa po yung pwedeng idagdag? So, sabi ko, depende naman yun kung gaano karami yung mga tao na, kasi sabi niya is, yung hindi kailangan ng maraming pera. So, yun nga, yung usually nating mga ginagawa, yun ang pinaka-importante naman talaga from our beginnings, no? Yung ating mga pinanggalingang mga lahi. Ano ba talaga ang hinahanda natin pag birthday, 'di ba? Pansit, so tanghon, bihon, yung any kinds of pansit, 'di ba? Yung spaghetti, yung mga ganun, no? Especially pag bata, ginagawa natin ng spaghetti. Pero pag mga grown-ups, parang mas gusto kasi ng grown-ups yung mga bihon, yung mga ganun, ano? Like my mom before. So, yun yung and then, nagkasakit siya after her birthday. So, sabi ko naman, sinisisi niya yung kanyang kulay daw yata ng sinuot niya. Pero hindi niya naman itinanong sa akin yun kung anong dapat niyang suot. Sabi ko, syempre alam niyo minsan, huwag niyong sisihin yung ganun. Siguro sa pagod ninyo, sa preparations ninyo, sa inyong mga stress, no? Alam niyo, kasi when you're going to make a party, kasi dito sa Japan, hindi ganun kaano ang mga birthday parties, no? Talagang dito sa Japan, or maybe sa Amerika kasi, no? Mas nagse-celebrate talaga yung mga neighboring, yung kanilang mga, anyway, shout out kay Miss Nena Barcede Lumandas from LA and family. Thank you so much for watching and welcome to my channel. Miss Nena Barcede Lumantas and family. And hello to my sister Grace there. And she also lost a loved one. So sana maging okay ka na rin, ano. She lost her mom. So sana maging okay na tayong lahat, tayong mga nawalan. So sana malagpasan natin ito ng maayos dahil nasa tahimik na sila at mas maayos na ang kanilang kalagayan kesa sa atin. So, yun yung pag nagbe-birthday tayo, nai-stress lahat kasi gusto mag-party eh. But here in Japan, kumakain lang kami sa restaurant. So, yung kakain kami sa restaurant, hindi uso dito yung iimbitahin mo yung mga not unless marunong ka magluto ha. Pero mas kadalasan dito sa Japan, kasi, hindi dahil birthday mo is allowed kang mag-absent. Hindi ka guys sa Pilipinas na pwedeng gumawa ng mga alibis. Alam mo na yun. Kasi, birthday ko ngayon, magagawa na lang ako ng alibis na gano'n. Or, understandable sa atin na kaya siya absent dahil birthday niya, gano'n. Dito sa Japan, walang ganong mga sistema. So, ang nangyayari dito is talagang sa restaurant, no? Dinner, usually dinner na yung yung birthday party ninyo. So, hindi stressful. Kagaya yung sa Pilipinas na talagang dahil alam ng buong bayan na birthday mo, kailangan mag-celebrate kayo. Kailangan ipakita mo na You don't need to do that. Alam nyo, hindi nyo kailangan mag-impress ng mga tao or kaibigan. Basta enough na yung para sa pamilya mo. Kung magluluto, kung may extra kayo, then let your friends come. Ganun. Pero to the extent na, kasi that is your special day. Dapat ikaw, wala kang gagawin sa araw na yan, kundi maging happy lang, maging relax, ganun. Pero, pag may visitor ka, syempre lahat, maghahanda ka, mag-aasikaso ka, kakausapin mo sila lahat. So, parang tiring. Hindi ka naman pwede mag-celebrate ng birthday mo na, yung kunyari, yung sasabihin mo sa kanila na, i-invite, hindi ko kayo pwedeng i-invite kasi tiring, ganun. So, dito sa akin, yung mga friends ko, kami pag may birthday sa amin talaga, diretso kami sa sa restaurant kasi yun yung pinaka relax mo na kumbaga enjoy your day. Paano mo ma-enjoy yung araw mo kung naglalangis ka na sa kaluluto or sa kaiistima sa mga sa mga bisita mo, 'di ba? Pero kung kapag kayong mga kunyari friends and families lang kayo, no need na na yung sobra talaga yung ninyo. So ayun, nasabi ko naman kasi sabi gusto niya raw mag-red kasi nga yata ano ba yung sabi ko naman kasi parang hindi yata siya allowed mag-red ngayong taon. Pero sabi ko naman, if it's your birthday, you can wear red, sabi ko. And then yun nga, kaya nga daw siguro siya nagkasakit, ganun. Sabi ko, no, it's because of your stress kasi you did so much thing to think, no, na magluluto, etc. etc. So tayo, pag birthday natin, so mag-recall tayo
yung magmuni-muni tayo at recall natin na mas nag-improve ba ako for this past year kesa nung mga nagdaan kong taon, ganun. So, i-ano nyo yun, i-recall nyo lahat yon so that we can change, no? For the better, na babago natin. Kasi, alam nyo yung yung kagaya, di ba sabi ko nga, natututo ang mga tao sa pagkakamali. Hindi tayo dapat mahiya sa mga pagkakamali. Kasi kagaya ng bata, 'di ba? Ang mga bata pinapagamit ng lapis, nabubura pa nila kasi when they grow up, they forgot na nagkamali sila. Pero tayong mga malalaki na, 'di ba? Yung sa atin, once na nilagyan natin yan, kahit lagyan natin yan ng erasure ngayon, 'di ba? Pag nagsulat na tayo, kaya tayo nagsusulat ng ballpen para maalala natin na pag nagkamali tayo, maaalala natin yung pagkakamali na yun at matututo tayo sa pagkakamali na yun. Pero kung hindi tayo natututo sa pagkakamali na yun, we keep on doing the same formula. Bakit tayo naghahanap ng ibang outcome kung pareho lagi ang formula na ginagawa natin? So, every year na birthdays natin, kailangan nag improve tayo. May nagagawa tayo for that 1 year, no? Hindi yung stagnant. Kasi kung stagnant lang tayo, isa lang, ganun na lang yung nyo ganun na lang yung every year ninyo, ganun ng ganun yung ginagawa ninyo. Nothing improve, walang pagbabago, walang So, stagnant kayo. Parang kayong tubig kanal, no? Na walang nababago. So, be sure na every birthday ninyo, meron kayong nadagdag na maganda sa buhay ninyo. Sa mundo natin ngayon, itong sinasabi ko lagi sa inyo, walang dapat masayang na kabutihan sa mundo. Kung may kabutihan kayong magagawa sa kapwa ninyo, kahit na ako nga sinasabihan na ng mga kaibigan ko na ang tanga-tanga ko pero I keep on doing good things to other people, Kasi syempre iisipin mo, sayang naman kunyari ilan lang kayong kayang magbigay ng kabutihan sa kapwa. Yung nakakapag-isip na kaya ko palang magbigay ng kabutihan sa kapwa, pero hindi mo ginagawa, parang sayang, walang dapat masayang na kabutihan na magagawa natin dito sa mundo. So, yun yung isa nating no? Pero minsan kasi nag-expect kasi tayo na maraming mga pagbabago. Marami tayong mababago sa buhay natin, no? Pero hindi natin mababago yung ating mga sarili. Hindi talaga, no one can change you. Not unless you want to change yourself. No? Ito, sa akin, parang, lang to, no? Piece of advice ko lang sa mga kasamahan natin, sa mga kapwa ko Pilipino, no? May kukwento ako sa inyo. Alam nyo ba yung kwento, narinig nyo na ba yung kwento ng scorpion at saka ng palaka? No? Kasi, ang palaka, tumatawid sa ilog. But then, nakita siya ng scorpion. Bibilisan ko lang to. Sabi ng scorpion, pwede mo ba akong isakay sa likod mo? Kasi gusto ko rin tumawid sa ilog. Pero ang sabi ng palaka, ayoko dahil sasaksakin mo ako ng sting mo, 'di ba? Pag nakasakay ka sa likod ko. But ang sabi nung scorpion sa palaka, bakit ko naman gagawin yun? Di malulunod tayo pareho pag tinusok kita ng yung sting, yung kanyang ano bang tawag doon? Basta tinusok siya ng kanyang yun, yung sa likod ng palaka, yung sting. Yung hindi ko alam sa sa Tagalog. So, pareho silang, pag tinusok niya yung palaka, pareho silang malulunod kasi malalason si palaka. So, sabi ng palaka, sige, sabi, naniwala naman ng palaka. Kasi ang inisip niya is, oo nga naman, 'di ba? Pareho silang malulunod. Bakit nga naman gagawin sa kanya yon ng scorpion? Pero, nung tumatawid na sila at nasa kalagitnaan na, tinusok pa rin ng scorpion, ng sting niya, yung palaka. So, nagtanong ang palaka sa kanya bago sila pareho malunod. Sabi niya, bakit ginawa mo pa rin kahit alam mong malulunod tayo? Because that is my nature, sabi nung scorpion. Nature na nung scorpion yun, yung mangtusok ng kanyang sting, no? Ng kanyang poison. So, ang tao, mahirap magbago. Mahirap magbago yung tao, alam mo, always my grandmother told me in Spanish, siendo natural, no puede quitar. Ang ugali ng tao, kahit gaano pang mangyari, kahit gaano pa siya tumanda, ay hindi magbabago. Pero ang buhay natin, pwede nating baguhin. No? Ito nga, kasi nga kaya sinasabi ko sa inyo, dapat natututo tayo sa mga mangyayari. Pero yung ating mga pag-uugaling natural, hindi na po magbabago yon. Kaya kung
tayo ay masyadong mapagtiwala sa tao, kilalanin natin. Sabi nga, sa buhay na ito, nung ipinanganak tayo, meron talaga tayong kasamang angel at saka devil nung ipinanganak. So, yung angel tayo, yung angel, yan yung mga taong magbibigay sa atin ng kabutihan. Yun naman mga devil, yan ang gagawa ng buhay natin, gagawin nilang miserable. So, yun yung mga aral, no? Ito ay mga pangaral ko lang sa inyo kung ano, no? Yun yung natural ng tao is, it will never change, but we can change our lives. So, kung sa tingin natin ay hindi tayo umaasenso dun sa ano natin, sa process natin, sa sistema natin every year. Every birthdays natin, magsulat tayo. Ano ba yung mas na-excel ko ba yung taon ngayon kaysa nung nagdaan? Ganon yung ano natin, na mas maganda ba ang nagawa ko? Meron ba akong nagawang maganda ngayong taon na to kaysa nung nakaraang taon? So, we should ask ourselves, no? Kasi hindi tayo dapat nag-i-stick sa negative energies, no? Lagi tayong maging positive. Whatever comes, wala tayong dapat ipag-worry. Kasi sabi nga, no, isa pang dapat nyong matutunan is sa isang taon, sa buong isang taon, kasi nga life is too short eh. Sa isang buong taon, 2 araw na wala tayong magagawa sa buhay natin. Ano yung 2 araw na yon? Kahapon at saka ngayon. At saka bukas. Wala na tayong magagawa dun sa kahapon at hindi naman tayo makakagawa nung bukas sa 2 taon na yan. Sa isang taon na yan. So, much better na mag-focus tayo sa today, no? Ngayon yung ating pag-ukulan na kung mababago natin ang ating ang ating mga sistema is mas magandang baguhin natin. Ngayon, so yun lang naman ang ating para sa mga nagbe-birthdays kasi. So every day, yun talaga every year tuwing magbe-birthday tayo para mas na-monitor natin kung nag-grow ba tayo o wala namang nangyayari sa buhay natin, nagiging ba tayo, nagiging tubig kanal ba tayo o nagiging ilog tayo sa batis. So ganun yung ating pangaral ngayong hindi naman ako hindi naman ako yung tubig kanal. So, eto na ngayon, pagpatuloy na natin itong mga halaman naman. Pag nag-dream kayo ng halaman, So, pag nag-dream kayo ng halaman, you don't lose hope, no? Lagi kayong umaasa, lagi kayong may pag-asa, lagi kayong may na kayo ay isang araw kayo ay magiging maginhawa pag nanaginip kayo ng halaman, no? Kasi ang nasa sa inyo doon is mag-grow din ako someday, yung ganon, aasenso din ako pagdating ng araw. So, yun ang meaning ng inyong pangarap, ng inyong dream na halaman. And then, pag flower naman, ang inyong nakafocus kayo sa napakagandang bulaklak, it means you still have the beauty, you still admire your own self or nangangarap kayo na maging maganda sana ako or talagang yung maging mas adorable pa ako. You're into your beauty, You're into your personality pag nagde-dream kayo ng flowers. So, yun yung laging natin. Like flowers, di ba? Ina-admire ng mga tao. Everyone is so happy accepting flowers. Yung naiiba yung ating atmosphere pag meron tayong flower na natatanggap. Or meron tayong nakikitang flower. So, ganun din ang pananaw ninyo sa inyong sarili. And then, yung party, Party na naginip tayo, na nandun tayo sa party. Depende pa rin ito, Depende sa mga nakakahalubilo ninyo sa party. Kung ang party ba is some kind of medyo masaya, so it means, yung may a-attendan kayong unexpected gatherings, yung may mga events kayo na a-attendan na masaya, yun yung or ano bang tawag mo dyan, yung inyong mga basta yung young energy na mga parties ito. Kapag yung inyong mapapansin naman ninyo sa inyong dreams kung kayo ay nasa masayang atmosphere, O pag gloomy naman ang atmosphere, it means you will attend a funeral, Yung medyo
medyo malungkot na malungkot na mga mga pupuntahan, no, mga ganon. So, yan yung mga kapag parties, no? Especially, alam nyo, yung mga, kunyari, mga childhood classmates nyo, nakita nyo, yung mga ganon na, yung bang hindi nyo na talaga naaalala, yung mga nung unang-unang panahon pa, tapos biglang may party ng ganon. So, parang yon na, yung merong magpa-pass away, no, sa mga classmates or sa mga friends, sa mga ganon, no? Pag ganon yung inyong na dream. Pag jewelries naman, pag nanaginip tayo na ang dami nating jewelries, mga ganon, it means you fancy material blessings. Gusto nyo ng talagang yung mga pinapangarap nyo, yung mga material blessings. You're into material blessings. That is not bad. Kasi naman syempre talagang may mga tao na pagka ganon yung lumalabas na sa panaginip nyo yung ganon. Ibig sabihin, talagang nangangarap kayo ng mga material things sa ating sa ating buhay. And then kapag naman hair and nails, no, mga kuko, mga buhok ang na-dream natin, or yung ating teeth, yung teeth natin, yung buhok, yung although alam natin talaga na from the very beginning, kahit na yung mga sinauna, yung pagdating sa ipin, yung medyo may depresya, no? Medyo bad omen. But then yung nag-worry, ang kasunod kasi nito is worries of health, no? Mag-worry ng ating health kapag buhok, kuko, or ipin. Kasi this is the kuko, the ngipin, at saka yung ating hair. Yan yung mga nagre-represent ng DNA natin, nung ating full body, So, yan yung nagbibigay sa atin ng omen na worrying, yan mag-worry tayo sa ating kalusugan. So, pag nanaginip tayo ng mga ganyan, much better siguro na magpatingin tayo, patingin naman natin yung ating health, check natin yung ating, nagtaas na naman ako ng paa. Sorry, nangangalay yung paa ko eh. So, yun ang, kapag yan ang na-dream ninyo, no? Kapag yung hair, nails, and teeth, no? So, ang sunod naman natin is yung ano ba yun? Yung manok, yung nag-crow yung manok, yung crowing yung manok, yung tilaok, yung ganon, nagaganon. Pag yan is sa umaga, no? Pag siya sa morning, good luck yon. May good omen yon kapag narinig ninyo, no? Not unless may mga alaga. Sa bagay, no? Pwede rin kasi kung may alaga kayong manok, talagang nagtitik-tilaok sila. Nagko-crowing sila ng tik-tik-tilaok. Nagtik-tik-tilaok sila. Yun, basta nagko-crowing, yun, no? Nagko-crowing sila sa umaga. So, nagpo-foretold yun ng good luck, sa inyo. Pero pag kayo namang inyong mga manok, walang tigil ng crowing, no? Yung basta nag-iingay sila na nag-iingay, putak-putak sila, nagputak-putak sila. Yun yung ibig sabihin, makakarinig kayo ng gossiping at mga intriga about you, no? So, yun, ingat kayo pagka mga ganun kasi maraming mga nagchichismis, nagmamarites tungkol sa inyo at saka gumagawa ng intriga, no? Pagka maraming mga putak ng putak yung mga manok ninyo dun sa inyong palibot. Ito naman, pag nanaginip naman kayo ng perfume, syempre, ito naman ang ibig sabihin, no? Ang ibig sabihin nito is you're trying to cover up something and you're hiding something. No, meron kayong flows na gusto nyong pagtakpan para hangaan kayo ng mga tao. So, ibig sabihin, meron kayo talaga nitong nasa saloobin ninyo, no? Nasa saloobin, tama ba? It's in your inner self, no? Yung sa inner self ninyo, meron talaga kayong parang fear na gusto nyong kalimutan, gusto nyong pagtakpan sa mga taong nakakasama ninyo or sa labas ninyo, no? And ano pa ba, yun nga, no? Kapag gemstone naman ang inyong napaginipan, like sa mga June natin, dahil ngayon ay June, so you're allowed to, pero lang dun sa mga bawal sa mga pearl, ha?
So, June is pearl, no? So, and for July, it's ruby. So, yan yung mga ano natin, no? Yung mga gemstone dyan na pwede nyong isuot ng pwera lang dun sa, yung video ko, you watch it, yung mga bawal ninyo na mga gemstone. So, pag nag-dream naman kayo ng gemstone, it's for telling good luck sa inyo, no? So, maganda yon. Kahit ano pa man yung gemstone na makita niyo, either emerald, rubies, pearls, etc., diamonds. So, it represents good fortune in the future, no? Yan yung inyong ano. Pag nagde-dream naman tayo ng mga gods and goddesses and higher beings, yung mga ano, no? Yung mga holy beings, yung mga higher beings natin na hindi tao, mga ganyan. So, you're searching for spiritual guidance. And sometimes, when you're feeling lost, kapag yung loob ninyo ay talagang parang nawawala na kayo sa inyong right path, no? So, nagde-dream kayo ng ganun because your subconscious is searching for spiritual guidance. So, yan yung mga ano ng dreams natin. Ngayon, isa pa na mga ating teka lang ha, babatiin ko lang yung mga bago natin. Marami tayong bago, maraming salamat sa inyo. Sa ating si Ruby Romero, si Jasmine Acorda, si Mari Gensulnab, Mari Farango. Hindi naman siya actually bago, kaya lang hindi ko talaga sila lagi na babati ba. Si Ruby Panopio Lopez, si sister, si MJ01 Libres 20. Shout out po sa mga taga Mindanao. Marami po tayong ano dyan. Si Miss Concepcion Torion, bago din po siya. Welcome to my channel. And si Duchess 8863, I think she's also from Australia, like Sis Doren. And Sister Grace, Sister Edith, and Sis Sol, Sis Lenny, Sis Leia, Sis Karen, yung mga very natin dyan, mga very loyal supporters natin. Thank you so much. Hindi ko man kayo laging nababanggit, ano? So, si Sis Grace din, ang aming news, sa aming class nung high school kami, still beautiful and sexy. At marami pa, sorry talaga, kasi kung sasabihin ko, hindi ko na talaga kayo matatapos lahat. So, ito nang next natin. Sa sunod naman yung iba, ha, kasi kumusta na pala si Sis Ching natin sa Hong Kong. Tapos lately hindi ko siya nababalitaan din. And si Sis Teng sa Canada, hello to you. Kay Sis Rosie natin, apat ang roses natin dyan. So, kay Miss Rosalenda Ancheta, kay si Rose Manjala. So, sino pa ba yung ibang rose natin? Nakalimutan ko na yung ibang ano nila, no? So, yun. Hello sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-aalala nyo sa akin during my itong trial period natin. So, ito next natin isa pa, no? Ang kutsilyo. Pag nag-dream kayo ng kutsilyo. So, it means separations and quarrels, no? Yan yung mga pag-iingatan natin pag kutsilyo yung ating na dream, no? Pati sa business natin or works, yung magkakaroon talaga ng cut-off, no? Yung hindi maganda kahit ang business natin at saka ang mga work natin sa office. Tapos lagi kang napapaligiran ng mga kaaway, no? When you're dreaming of knives, no? Kutsilyo, yan. So, isa pa yang dapat natin pag-anuhan. And then, yung isa pang dapat pag-ingatan natin is yung dreaming of hospital, no? Yung sa hospital, it's also a bad omen. So, kapag nag-dream ka ng nasa hospital, sandali lang. Magkakaroon ka ng nakakahawang sakit. So, either ito ay flu or something na nakakahawa, no, pagka nag-dream ka ng hospital. Or kung ikaw naman ay anong tawag dito, visitor ka, ibig sabihin you will hear bad news, no? Kung visitor ka doon sa hospital, yun yung mga pangit din na panaginip, no, yung about the hospital. And then doon naman tayo sa regalo. Nakatanggap ka ng regalo, no? Pag nakatanggap ka ng regalo in your dream, it means that is lucky, that is good omen, no?
But kung ikaw ang nagbigay ng regalo, it is unlucky. So, alam naman natin siguro, parang, alam nyo yun, yung parang, common sense na natin, yung ano, no? But then, talagang sa dream, kapag nakatanggap ka, it's really good, no? But in real life, mas magandang kayo ang magbigay kaysa tumanggap. But then, sa dream, kailangan kayo ang tumanggap, no? So, sa ating real na buhay, mas nakakatuwa kung meron kayong kayang ibigay, ibigay nyo. Pero lagi kasi tayong syempre expecting na may ibabalik sa atin, ganun, may ibibigay sa atin. Hindi po 'yun maganda sa real life. Sa dream lang po 'yun maganda, okay? So, yan ang ating isa pang ano, no? Yung pagsusuklay, yan, no? Yung may sinusuklayan ka. Pag may sinusukla, sinusuklayan ka, ah, ano, it's very bad luck, no? Death or, ano, death of friends or relatives yan. Kapag meron kayong sinusuklayan, ano? At pagkawala ng inyong mga ari-arian, pag nag-dream kayo niyan. So, hindi rin maganda yon. Ngayon, dito naman tayo sa lemons, no? Sa lemons, maganda siyang ihanda sa mga New Year, sa mga ano, ang gaganda niya, no? Pero, pag nasa dream ninyo, hindi siya maganda. Hindi maganda yung meaning ng lemons. Kapag kumakain ka ng lemon, so, there will be humiliation, no? Magkakaroon kayo ng parang, kayo ay makakaranas ng pagkapahiya, no? Mga disappointments na parang madidepress kayo o mapapahiya kayo sa ano pag kumain kayo ng lemon. So hindi magandang kumain ng lemon sa dream ninyo. At sa ano naman or pwede naman nakita ninyo sa puno, 'di ba, yung mga lemons, meron kayong mga lemon sa puno, no? Yan naman ay magkakaroon kayo ng puno ng mga pagseselos sa buhay ninyo, no? Mga jealousy, maliligo kayo ng ano ng mga yung pagkainggitan or yung ano yan, yung jealousy, yung pagseselosan, ganon. Ngayon, yun nga ang mga magaganda at pangit nating mga dream meanings, no? So, kung mga hindi nyo pa napanood yung iba nating mga dream meanings, meron pa po tayong unang-unang video ko po dito hindi pala siya unang-una. Ang unang-unang siguro mga pangatlong video ko po siya, yung dream meanings natin, yung hindi makatulog si Shen Jinkai. So, yun po ang ating yun ang unang-una nating dream video. Tapos, alam ko meron pang dalawang sumunod nun at bali pang apat natin to. So, if you are interested in dream meanings, nandun po yun sa ating mga 60 mahigit na videos na po. That would help you in your everyday life with Feng Shui. So, if you're into Feng Shui and you like my videos, please like and subscribe and share it to your friends and families. Okay, for now, thank you so much mga ka-Shen Jinkai. I love you always and I hope na makagawa ulit ako sooner. But, I will be very busy right now para sa aking, sa anak po ng aking pamangkin. So, I hope, no, sa July, sige, promise ako ng isang video ulit sa inyo. So, antabayanan na lang po ninyo and please watch my video until the end. Okay, I love you!